Okay, ohayo gozaimasu. Welcome to ang sabi ni Daddy's Vlog. At nandito po tayo sa Koen o park para magpainit. Pero nangingibabaw pa din po yung lamig. Kasi po March na tagtunaw sa China. At yung hangin po, malamig na hangin ay dinadala dito sa Japan. Although sa Hokkaido po ay marami pa rin yelo at umuulan pa rin po ng yelo. Kaya tiis lamig muna. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang nagkakasakit sa inyong pamilya. At sana ay lagi kayong masaya kasama inyong mga kaibigan. Saan man kayo pumunta ay lagi kayong mag-iingat. At welcome sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Okay, pag-usapan po natin ngayon ng may nagtatanong po sa akin dahil noon po na nasa Pilipinas ako tuturo po ako ng fitness sa isang gym. May nagtatanong po sa akin kung bakit yung ibang nagsusumba sa mall ay hindi na mamayat. Huwag naman kayong ganyan, masyado naman kayong judgmental. Actually, meron naman po mga namamayat. Tsaka, dapat natin isipin na yung ibang mga kagaya ko na nagsusumba, kalimitan po ay mga babae, ay may edad na po. So, mahina na po yung kanilang metabolism yung aming metabolism para tumunaw ng pagkain. Kaya po, hindi sila basta-basta namamayat. Marami pong nagtatalo at marami pong sinasabi nga nila na sumba na sumba, hindi naman namamayat. Huwag naman pong gano'n, hindi naman gano'n. Isipin din po natin yung mga bagay na bakit nga ba nila ginagawa ang pagsusumba. Kalimitan po sa mga nagsusumba ay yung mga mother na nasa bahay lang. So, stress reliever po nila yon, yung magsumba. Kaya po hindi natin sila masisisi o mas mabuti na din po yun para hindi sila o kaysa sa magmarites sila, pagkwentuhan ng buhay na may buhay, mas maganda pong libangan yung magsumba. Ngayon po, doon sa mga nagsasabi na ba't hindi pumapayat? Nasabi nga nila na yung mga nagsusumba, lalo na nagsusumba sa mall, pagkatapos na magsumba mga gutom na gutom at ang mga pagkain o mga tukso sa mall masasarap na pagkain, lalo na ng mga Jollibee, ng mga mamantika, Chowking. Talaga pong naman napakasarap. Lalo na pag katapos mong sumbat, ikay gutom na gutom at pinawisan na. Pero ang kailangan lang po dito ay moderation. Kailangan po natin na kumain lang ng tama. Hindi naman po yung nag-burn ka ng calories na pagkadami-dami tapos babanatan mo rin ang intake ng maraming calories, papayat ka na. Lalo kang tataba. Ganun po yung paraan ng niya po itong mga misis ng tahanan na ito ay pagkatapos nilang gawin ng kanilang mga gawain sa bahay malulungkot din po itong mga to. Kailangan din po nila ng outlet para makapaglibang. At yung mga nakakausap ko po ng mga misis at mga kaibigan ko na sing edad ko na nasa 50s, 60s at meron pa pong 70s at meron pa pong 80s. Isipin po nyo, dahil kinausap ko po sila na ano pa nararamdaman nyo, lalo daw silang sumigla. Kasi nga nagiging masaya sila sa ginagawa nila. Ang mga bagay po na nakakapagpasaya sa tao ay nakakapagpasigla sa katawan kaysa po yan po ay palaban natin sa stress at sa mga mga problema na dumadaan sa ating buhay. Kaya hindi po natin sila masisisi at yan po ay magandang bisyo
na kanilang natutunan. May nagsasabi na katatanda na nagsusumba pa, pagiling-giling pa sa kalsada o sa mall. Wag po tayong ganyan. Kagaya nga na sinasabi ko, ito libangan lang nila. Hindi ko po sa pinagtatanggol sila. Ito po ay libangan nila at kailangan po nilang mag-exercise, lalo na sa mga may edad na. Kailangan lang po alalay at makikita natin na talagang sumisigla ang kanilang katawan at talagang napakalakas pa nila, malakas pa sa akin. Talaga pong yan ang kanilang gawaing maganda na ginagawa sa araw-araw, o hindi man 3 times a week, o kailangan din po natin na magpahinga siguro po sa pag Sunday. Pero usually po pag Sunday maraming event, maraming nagsusumba, kaya hayaan na po natin sila sa kanilang bisyo. Naman pong pagiling-giling kailangan din po niya ng balakang para po umayos ang ating posture o ang ating gesture, para po maganda ang ating tindig at ang ating resistensya at ang ating mga buto-buto maunat-unat. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi mamatay. Kaya wag po natin silang i-judge sa kanilang ginagawa dahil maganda po yung kanilang ginagawa. Basta hindi po nila pinababayaan ang kanilang pamilya at hindi nila pinababayaan ng mga gawaing bahay, hayaan po natin sila na gawin ang pagsusumba dahil ito po ay nakakatulong sa kalusugan nila, lalo na yung mga may diabetes. Kailangan po ng exercise niyan at lalo na po yung mga high blood. Siyempre kailangan lang po mag-BP bago sila magsumba. Lalo nung dumaan po ang pandemic, talagang marami ang na-stress at marami ang nagkaroon ng depression at anxiety. So kailangan po natin ilabas yan at kailangan po natin na pinili pa nga po natin na nagtanim pa nga po tayo ng mga halaman na uso po yan, mga nag-alaga ng pets. Ayos po yan. Pero ang isa sa pagsusumba ay isang masasabi natin exercise sa katawan na talagang kailangan nating na gawin, o hindi man natin magawa sa labas, pwede naman natin gawin sa bahay para po mas makatipid at para po less ng gastos. Pero minsan po talagang hinahanap nila yung may mga kasama sila, yung kanilang mga barkada, dahil po mas masaya po yung kasama nila, kanilang mga tropa, para po makapag-zumba sila o makapag-exercise ng maganda at maayos. Marami sa kaibigan ko na miyembro ng mga Zumba o mga nagsusumba ay talagang sinasabi nila na nakakapagpasaya o nakapagpasigla sa kanilang katawan. Hindi po natin sila mapipigilan dyan dahil ito naman po maayos nilang nagagawa at maayos nilang nasusunod sa pamamagitan ng pag-aalaga nila ng kanilang katawan. Hindi po nila iniisip o hindi po nila sinasabi na para sumeksi o para gumanda ang katawan, para po magkaroon lang ng resistensya at panlaban nila sa mga sakit, para pag sila nagkaroon ng mga malulusog na katawan, bihira sila magkasakit o bihira sila tamaan ng anumang klase ng sakit. Ito po ay magandang halimbawa ng pagsusumba. Kaya hayaan na natin po sila at wag na natin silang i-judge dahil wala po silang tinatapakan na tao, wala po silang inaargabyadong tao, at kaysa sa magmarites po sila sa kanto, magsayaw na lang sila sa kanto. Makaka-impluwensya po sila ng mga tao na para makapag-ehersisyo sa panahon po ngayon, kasi maraming sakit gaya ng diabetes at alta presyon. Kailangan po natin na alagaan ang ating katawan para po maging malusog tayo. At ang pagsusumba po ay walang masama. Hindi lamang po ito pagpapaganda ng katawan, ito po ay pamparelax at pampasigla ng katawan at isipan ng bawat tao. Kaya
hayaan na po natin sila sa kanilang ginagawa dahil wala pong masama sa kanilang ginagawa. Kung po sa mga nagsusumba, kailangan natin na in moderation, kailangan po natin na pag nasa mall tayo, iwasan po natin yung mga tukso, yung mga pagkain na naka-display doon at yung mga pagkain na mga putok-batok na pagkain, iwasan naman po natin dahil masama naman po yan. Pwede naman po tayong kumain ng konti lang, pero yung sasabihin po natin na kailangan nating napagod tayo at kailangan natin lamanan ng sobra-sobra ang ating tiyan ng mga hindi magagandang pagkain, kumain na lang po natin, pilitin na lang po natin kumain ng mga healthy food para wala pong mangyari masama sa ating katawan. Kaya sa mga nagsusumba sa mall, kailangan po natin na disiplinahin ang ating sarili. Kagaya ng pagdidisiplina natin sa pagsayaw, ganun din po sa pagkain. Kailangan po disiplina sa lahat ng bagay. Yan po ang mas maganda at mas makakabuti. Kaya yan po mga kaibigan ng ating usapan ngayon sa kwento ni Daddy. Yan po ay naitanong lang sa akin ng isang kaibigan na sana ay maging content ko sa araw na ito. At sana isipin natin ang ating kalusugan dahil ito po ay ating kayamanan na hindi mapapalitan ng pera, at sana po ay nasa mabuting kalagayan. At sana don't forget to like, share, and subscribe. At kung meron po kayong gustong itanong tungkol sa mga buhay-buhay o gusto nyong ipagkwentuhan natin, alam niyo po si Daddy maraming experience sa buhay. Kaya po don't forget to subscribe para marami po tayong maging kaibigan, at sana po ay ulanin kayo ng grasya. Hanggang sa muli po. Bye bye.